Shoutout sa lahat ng nag-aalaga ng baboy. Malamang sa malamang naranasan nyo na to. Umagang kay ganda na naman. Maaga nga pala ako nagising dahil naalala ko wala nga palang bahog ang aming baboy. Kaya naman ako kumuha na lang ng nyog at nagbalat tapos kakayurin ko. Siguro nakaka-relate ka. Minsan talaga kapag nag-aalaga ng baboy, hindi maiwasan ang mawalan ng pambahog. Ikaw, anong diskarte mo kapag wala ka ng pambiling feeds? Comment down para magaya ko, baka mas effective yan. Sa pag-aalaga talaga ng baboy, sa umpisa hindi biro. Talagang magagastusan ka. Pag wala kang pambili, dapat madiskarte ka. Huwag yung uutang ka para ibahog lang sa kanya. Kaya ko kasi napagdesisyonan mag-alaga ng baboy. Na-inspired kasi ako sa kanila. Yung iba kasi nag-alaga ng baboy, nakapagawa na kanilang bahay. Kaya naman nag-try ako. Wala naman masamang mag-try. Hindi naman kasi pwede asahan lang natin yung sahod natin sa trabaho. Walang mangyayari kapag ganun. Kaya kailangan meron kang small business, meron kang extra income na kung saan nagiging alkansya mo ito. Para pagdating ng araw, kapag kailangan mo, may makukunan ka. At nung dumating na ako sa ganitong sitwasyon, na-realize ko na hindi pala madali mag-alaga ng baboy. Pero kailangan baguhin ang mindset. Sabi nga, may kanya-kanya tayong proseso pagdating sa ating pagiging success. Huwag kang mainggit sa success ng iba. May kanya-kanya tayong proseso para marating natin yung mga pangarap natin sa buhay. Maniwala ka lang sa proseso ng taas at patuloy ka lang sa pananalangin. Sigurado naman, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Kapag para sa'yo, ay para sa'yo talaga. Tapos ko nang kayurin ng nyog, kaya kailangan bahugan na to. Kasi may trabaho pa ako, kailangan po pumasok sa tamang oras. Habang binabahugan ko siya, nilinisan ko na rin ang kanyang kwarto. Kasi makalat na, putain niya na. Kumuha na rin ako ng 2 timbang tubig para ibuhos sa kanya at ibuhos sa kulungan niya. Pagkatapos ko siyang paliguan at linisan ng kanyang kwarto, ako naman ang naligo kasi kailangan ng maligo at may pasok pa. Sobrang lamig nga maligo sa labas kaya sa CR na ako naligo. Habang tumatagal natututunan ko na kung paano hati-hatiin ang aking oras sa mga importanteng bagay, sa trabaho at sa mga gawaing bahay. Ganoon naman talaga dapat habang tumatagal, habang nag-grow tayo, dapat meron tayong time management. Huwag mong hayaan maubos ang oras mo sa isang gawa lang. Pag kaya pang gawin ng isang bagay, gawin mo na. Sayang oras, sabi nga, time is gold. Katapos ko nga magbihis, dali-dali ko nang kinuha ang aking bag para makaalis na. Kasi anong oras na? Kaya hanggang dito lamang. Salamat sa panunood. Bye-bye!